Dear Lady Love TV. Poor Wife of a Womanizer. Tunghayan na po natin ang ikatlong bahagi. Pasensya na Sarah, dahil sa akin nag-away pa kayo ng boyfriend mo. Nagsisising wika ni Levi. Boyfriend is not my boyfriend. Yan ang gusto kong sabihin, pero hindi ko na lang sinabi. Hindi pa ako nagkaka-boyfriend, no? Iniwan ba naman ako ng lalaking yon? Hindi bale, nakausapin ko na lang siya mamaya. Ano bang problema niya? Nakita niya lang si Levi, bumalik na naman ang dark side niya. It's okay, Levi. Papasok ka? Alok ko sa kanya, pero mabilis rin siyang umiling. Pasensya ka na nga pala. Sabi ko sa kanya, okay lang. Ako naman ang may kasalanan kung bakit siya napasigaw. Napakamot pa siya sa ulo niya. It's cute. Gwapo rin naman si Levi. Madami magkakagusto sa kanya sa school at hindi na yun bago. Sige, una na ako. Good night. Ngumiti siya sa akin bago pumasok sa sasakyan niya. Good night. Ingat. Sagot ko at kumaway sa kanya. Ngumiti naman siya sa akin at tuluyan ng umalis. Pumasok na rin ako sa loob at dumiretso sa kusina para kumuha ng tubig. Nakita ko naman sina Eliza, Ate Helen, and Vanessa. Ma'am, sorry po. Hindi ko po alam na asawa niyo yung kasama mo sa taas. Sorry po talaga, ma'am. Mangiyak-ngiyak na wika ni Eliza. Pero wala naman siyang kasalanan. Kasi hindi pa nila nakikita si Ram. And this is the first time na nagkaapot sila. Kasi nung una, hapon na ako pinuntahan rito. At sila umagang umalis dahil day off nila. It's my fault. Hindi ko siya pinakilala sa inyo. I said. Pasensya na po talaga, ma'am. Sabat naman ni Vanessa. Sorry na rin po, madam. Wika naman ni Ate Helen. Huwag po kayong mag-sorry. Okay lang po. Ngumiti ako sa kanila para hindi na sila mag-worry. Nagalit ko si Sir kaya umalis. Yumuko si Eliza. Okay lang yon. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin. Sige po, matutulog na ako. Good night sa inyo. Then nag-good night na rin sila sa akin. Umakyat na ako sa taas para matulog. Bukas ko na lang siya kakausapin. Magsusorry na lang ako sa kanya. Total, I didn't know na pupunta naman si Levi sa bahay. Maaga akong nagising at maaga rin akong pumasok sa school. Naglalakad lang ako dahil biglang nahilo si Manong driver. Kaya hindi ako maiihatid. Okay lang. Exercise na rin siguro yung mga 30 minutes rin ang nilakad ko. Medyo distance naman kami sa bahay. Pagkarating ko ng school, dumiretso ako sa building nila. Pero wala pa siya. Kaya bumaba ako at hinintay ko siya sa parking. 10 minutes na lang magsisimula na yung klase ko. Nasaan ba yon? Hindi ba papasok? Hi, siguro mamaya pa yon. Mamaya pa naman kasi yung klase niya. Aalis na sana ako pero nakita kong dumarating yung car niya. Kaya lumapit ako sa kinaroroonan niya. Ram, ang gwapo. Ang gwapo mo. Gwapo mo talaga. I love you, Ram. So hot. Ram, pakis. Anakan mo naman ako, please. Nagsiingayan sa parking nang dumating siya. Ano ba naman ngayon ang mga sasabihin? Saka naman nagkaroon ng ganitong eksena. Ram, I called him pero tiningnan niya lang ako. Tapos, binuksan niya yung passenger side. Imposible naman na napagkamalan niya akong isa sa mga fans niya. Hindi ko naman siya tinatawag. Nang gano'n, nang basta-basta na lang. Pagbukas niya ng pinto, lumabas doon ang babae. Tapos sinalikan siya sa labi. Biglang nag-iingay ang buong paligid dahil sa ginawa nila. Wow, ang sweet. Bagay talaga silang dalawa. Perfect couple. Sila ba? Love it. Para akong napako sa kinatatayuan ko sa nakita ko. At hindi maaalis ang tingin sa kanila. Ang sakit. Parang gusto kong umiyak pero bakit naman? Anong rason? Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Parang mawawalan ako ng lakas. Nakita ko na silang naglakad. Kapit-kapit sa braso niya si Vina. Yes, he's with his ex-fiancé. Akala ko papansinin niya ako pero nilampasan niya lang ako. Ang sakit.
Yung parang hindi niya ako kilala sa inakto niya. Yung parang hindi niya ako asawa. Hindi ko mapigilan na maiyak. Sa lahat ba naman ang isasabay niya papunta sa school? Yun pang ex-fiancé niya. Samantalang ako naglakad. Ni hindi niya ako masundo sa bahay at isabay papunta sa school. Ngayon ko lang naramdaman yung pagod. Baby, umiiyak ka ba? Pinunas ko yung luha ko nang marinig ko ang boses ni Andy. Nandyan ka na pala, kanina ka pa. Kanina ka pa ba? Pagsisinungaling ko. Huwag ka na nga magsinungaling. Look bakas pa yung luha sa pisngi mo. Saway ni Andy at sumimangot sa akin. Naiyak na naman ako kaya niyakap ko siya. Iyakap niya rin ako pabalik. Ano bang nangyari? Nag-aalala niyang tanong. Umiling ako between our hugs. And I heard the bell rang. Mamaya mo na lang sa akin ikwento ha. Pasok na ako, late na kasi. Tumango naman ako at naglakad na kami papunta sa room namin. Maaga akong gumising kahit antok na antok pa ako. Pinilit ko ang sarili ko para makapag-explain kahit wala naman talaga akong dapat i-explain sa kanya. Wala pa akong driver kaya naglakad ako papunta sa school. Dumiretso sa building niya kung saan yung room niya. Kahit pagod na ako. I walked towards the car park kasi gusto ko makausap siya. Ni hindi ako pinansin. Ano bang kasalanan ko? Kung alam ko lang na may kasabay siya, di sana. Hindi na ako pumunta doon. Napagod lang ako ng sobra. Ano ka ba naman, Sarah? Kailangan mo siyang makausap. Baka anong isipin niya tungkol sa nangyari kagabi. Tama, mamayang break time, susubukan ko ulit siyang kausapin. Baby, nakikita mo bang nakikita ko? Ha? Napatingin ako kay Andy at tiningnan kung saan siya nakatingin. Nakita kong nasa room namin si Ram. Hinatid niya si Vina. Yeah, I know her classmates namin siya. Ram? Papaalis na siya pero tinawag ko siya. Huminto siya at tiningnan ako. Wait lang, please. Hindi niya ako pinagtapos ng pagsasalita nang naglakad na siya papalayo. Hinawakan ako sa kamay ni Andy. Late na tayo. Hinila niya na ako papasok sa room. Hindi rin kami seatmate ni Andy pero nasa harap ko lang din siya. Dan ang katabi ko si Levi. Kararating niya lang halos kasabay niya yung prof. Kaya hindi kami makapag-usap. Siya pa ang may ganang magalit. Siya na nga tong nang iiwan ng basta-basta at hindi ako pinapansin. Ano ba kasalanan ko? Hindi ako makafocus sa lecture. Siya ang iniisip ko kung paano ako magsusorry. Baby, cafeteria tayo? Ha? Nagli-lecture pa si Prof. Let's go. Ani Andy. Tumingin ako sa paligid. God, break time na pala. Baby, tawagan namin ni Andy. Matagal na rin naman kami magkaibigan and she's the best even. She's the craziest sometimes. Kinuha ko yung bag ko at palabas na kami na makita ko naman sila na magkasama. Parang may kumirot sa puso ko. May luhang gustong kumawala sa mata ko. Hindi naman siya kumakain sa cafeteria pero nandito siya kasama si Vina. Baby, tell me what happened. Nandito na kami sa cafeteria. Nagla-lunch kami. Dahil rin ako tinigilan ni Andy. Kaya ikinuwento ko na ang lahat sa kanya. Wala ka naman palang dapat ihingi ng sorry, no? Sadyang babaero lang talaga ang isang dyan. Hindi makontento sa isa. Nakakainis. Malakas na sabi ni Andy. Dahilan para mapatingin sa amin ng mga tao sa kalapit na table. Ano ka ba naman? Hinaan mo nga yung boses mo. Saway ko sa kanya. Yan tuloy. Napatingin sa amin ng mga student sa loob ng cafeteria. Pati na rin si Navina at Ram. Ito namang BFF ko masyadong pahalata eh. Umira pa siya sa direksyon ni na Ram. Totoo naman kasi, tsaka tayong tatlo, ang dapat magdi-dinner kahapon. Pero may lakad ako kaya sabi ko kay Levi, kaya na lang, malay ko bang nandun siya sa inyo. Tinulungan ko pa naman siya sa'yo tapos ganun siya. Ang sarap niyang kalbuhin, nakapagpapainit ng ulo. Nakakahiya ka na ha, saway ko. Daig pa si mom kung mainis, makasigaw. Akala mo kaming dalawa lang ang tao rito sa cafeteria. Buti na lang at nagbell na, kaya natigil na si Andy sa kakaingay niya. Pumasok na ako sa next subject. Siyempre, nahihiya talaga ako sa ginawa ng best friend ko. Pero love ko yan. Siyempre, hindi pa rin tumitigil. Daig pa ako. Hi, Sarah. Sabi ni Levi na makaupo ako sa tabihan niya. Hello. Tipid kong sabi at minitian siya. Bati na kayo ng boyfriend mo? Tanong niya. Correction lang, Levi ha. Hindi niya yung boyfriend. Ang makapal na mukha na lalaking yon.
Asawa yon ni Sarah. My God, Andy. Ang daldal talaga. Lalo na kapag galit, parang nanay kong umasta. Na ilalabas lahat. Andy, ano ka ba? Natitingi na kami ng mga classmates namin. I'm sorry. Hehe, nahasar lang ako. Nag-peace sign siya sa akin at ngumiti ng pilit. Naiintindihan ko siya kasi matagal na kami magkaibigan. Ganyan lang talaga si Andy. She's just being a protective friend. Asawa mo pala siya? Hindi makapaniwalang tanong ni Levi sa akin. Hindi na ako sumagot dahil dumating na yung prof namin. Pagkatapos ng lecture, uwian na so umuwi na ako. Si Andy hindi ko maihatid, may lakad sila ng mom niya. So, ang choice ko maglakad ako. Hindi naman ako marunong mag-taxi. Nasa kalagitnaan ako ng paglalakad nang may humintong kotse sa tabi ko. Bumukas ang bintana at nakita ko si Levi. Sarah, hatid na kita. Alok nito. Hindi na. Okay lang ako. Exercise na rin. Nakakahiya naman kay Levi. Ikaw lang ata nag-e-exercise ng hapon. Halika na. Hahatid na kita. Magdidilim na rin Pagpipilit niya. Sumabay na lang ako kay Levi. Ang sakit na rin ng paa ko paglalakad. Makakapagpahinga na ako at madami akong gagawin na schoolwork. Wala kaming imikan sa sasakyan hanggang sa makarating kami sa bahay. Buti pa yung si Levi nag-offer na ihatid ako. Si Ram, dinaanan lang ako. Salamat sa paghatid, Levi. Sabi ko sa kanya nang makababa ako sa sasakyan niya. Hindi na rin siya bumaba. Wala yon. Bye, Sarah. Nakangiti niyan sabi sa akin. Kaya ngumiti rin ako sa kanya at kumaway ako. Ingat ka. Salamat ulit. Sabi ko. Pumasok na ako sa kwarto ko at mag-aaral ako. Tiningnan ko yung phone ko. Wala man lamang text si Ram. Wala kahit isang ligaw na message. Bahala siya. Kung ayaw niya akong kausapin, di huwag. Hindi ka man lamang ba magpapaliwanag sa akin? Nagulat ako na marinig ko ang baritoro niyang boses. Napatingin ako sa doorway. I saw him leaning on the door. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok ha? Umalis ka nga. Umalis ka na. Galit kong sabi sa kanya. Lumapit ako sa kanya at hinila ko siya. Paalis sa nakasarang pinto. At binuksan ko at tinulak ko siya palabas. I'm waiting for this text message but now I saw him. Hindi ko mapigilang hindi magalit sa kanya dahil sa ginawa niya sa akin kanina. Ako pa talaga may dapat na maipaliwanag. Ipagtutulakan mo pa talaga ako paalis. Bakit? Hinihintay mo na naman ba ang Levi na yon? Galit niyang sabi. Kitang-kita ko sa mata niya na galit siya. Bakit? Kapag sinabi ko ba na magstay ka, magsistay ka ba? Di ba hindi? Di ba nga iniwan mo ako? Now, leave. Dahil kung pumunta ka lang rito para mang-away, mas mabuti pang umalis ka na. I don't wanna see you again entering my room without my permission. Don't be so feel at home, Ram. Nanghihina akong sigaw sa kanya. Gusto kong umiyak pero tinitiis ko na wag ibuhos ang luha ko. Nasa harapan niya. If it's this what you want. Matalim ang tingin niya sa akin at mabilis na umalis sa harapan ko. Para man akong binuhusan ng tubig sa enakto niya. Kanina parang hindi ako kilala tapos ngayon need ko mag-explain. Wow, sinara ko na yung pinto at umiyak ako ng umiyak. Bakit ganun siya? Ako pa nga yung masama. Ako pa ang may dapat na i-explain. Paakit ako sa second floor kung nasaan yung classroom ko. Napatingin ako sa paglalakad ng may humawak sa braso ko. Let's talk. Aniya, sounds so familiar. I miss him. Namiss ko siya. Halos isang araw ko siyang hindi nakita. Hindi rin ako pinupuntahan sa bahay. Sa school, hindi niya ako pinapansin. May gagawin pa ako. Tsaka na lang tayo mag-usap. Wala naman tayong dapat pag-usapan. Sambit ko sa malamig na boses. Inalis ko yung kamay niya sa pagkakahawak sa kamay ko. Noong time na gusto ko siyang makausap, parang hindi niya ako kilala. Tapos ngayon na ayaw ko na siya naman tong lalapit-lapit. You know, we need to talk. Aniya sa mahinahong boses. Ako na naman ang kinukulit nito porket wala si Vina. Excuse. Kasi may fashion show daw. Alam na basta pag si Vina, kalat sa buong school ang kaganapan sa kanya. Humarap ako sa kanya para magkatapat kami. Bram, please, marami akong gagawin. Huwag mo akong kulitin. May ibang araw pa naman. Well, kung wala, edi okay lang naman sa akin.
I said coldly. Ah, I screamed. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong buhatin na parang bagong kasal. Pinagtitinginan kami ng mga classmates ko na napapadaan at ng mga student. Pinapalo ko siya sa dibdib niya para ibaba niya ako. Ano ba namang kalokohan to? Nakakahiya. Hinampas-hampas ko siya nung bag ko pero hindi man lamang siya dumaing. Ang cool niya pang maglakad na para bang ang gaan kong dalahin. Ram, ibaba mo ako. Nakatingin sa mukha niya. Hindi siya sumasagot. Binigyan niya lang ako ng smear na mas lalong nakapagpainit ng ulo ko at patuloy lang sa paglalakad. Help! Ani ko nang mahawi yung mata ko. Bad, saan mo siya dadalhin? Tanong ni Rene. Sa langit. Malamig niyang ani at nilampasan si na Rene. Bitiwan mo nga ako. Protesta ko. Inside of my car. Malamig niyang utos at binuksan ang passenger seat. Binaba niya ako sa loob ng sasakyan niya at nilagyan ng seatbelt bago niya sinara ang pinto. Binuksan ko na sana yung pinto para makababa ako pero naunahan niya ako. Narinig ko yung click na tanda na nilock niya yung sasakyan gamit yung remote car. Sinusubukan ko pang buksan pero lock talaga. Kaya tumigil ako sa may driver's seat at pumasok siya. Akamang lalabas na naman ako nang marinig ko ulit yung click. Nakakainis. Ako ba pinaglalaroan ng lalaking to? Saan mo ba ako dadalhin? Sinasabi kong marami akong gagawin ngayon. Naiinis ako at parang gusto kong maiyak. Ganyan na rin yung tinanong sa akin kanina ni Rene. Siguro naman narinig mo yung sinagot ko sa kanya. Malamig niyang sabi at ngumisi. Let's start the engine of the car. Napahawak ako sa seatbelt ko dahil ang bilis niya magpatakbo ng sasakyan. Saan ba kami pupunta? Ano to? Road to heaven? Wait, he said earlier he'll bring me to heaven. Don't tell me to totohanin niya. Talagang sa langit niya ako dadalhin? My God, ayaw ko pang mamatay. Don't tell me may balak siyang patayin ako. Oh my God, bakit ngayon ko lang naisip to? Kailangan ko siyang pigilan. Ang bata ko pa para mamatay. Dahan-dahan naman na Ram. Kung balak mo magpakamatay, huwag mo na akong idamay. Matapang kong sabi. Humigpit ang pagkakahawak ko sa seatbelt dahil mas bumilis pa yung takbo namin. Ano ba? Sabi ng dahan-dahan lang, bingi ka ba? Pasigaw kong sabi sa kanya. Hindi siya sumasagot. Every time na sinasabihan ko na dahan-dahan lang, mas binibilisan niya pa. Kung hindi man kami maaksidente, mamamatay naman ako sa nervyos nito. God, please help me. Anong gagawin ko? Nasusuka ako pero kunwari lang yon para ihinto ng pagpabilis ng sasakyan. Are you okay? He asked worriedly. He looked at me pero agad ring binalik yung mata sa kalsada. Nasusuka ako. Napatakip ako sa bibig ko na kunwari ilalabas na. What? Not inside of my car. Damn. Fine, I'll drive slowly. Just don't vomit here. Understand? Pasigaw niyan sabi. Nararamdaman ko na rin naging normal yung takbo ng sasakyan. Mas concerned pa sa kotse niya kaysa sa akin. Buti na lang hindi totoo na nasusuka ako. Huminga ako ng malalim at pabagsak kong sinandal yung likod ko sa passenger seat. At ipinikit ko ang mata ko to calm myself. Thanks God. Are you okay? Masuyo niyang tanong. Nagulat ako dahil sa tanong niya. Nagulat ako dahil hinawakan niya yung kamay ko na nakapatong sa hita ko. Marahan niya itong pinipisil-pisil. Iminulat ko yung mata ko at tiningnan ko ang kamay namin. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Kinakabahan pa rin ba ako? Tumingin ako sa kanya. Nakatingin siya sa akin. Binawi ko na yung kamay ko. Aayos lang ako. Pwede ka naman magtanong na hindi mo ako hinahawakan, di ba? Tumingin ako sa labas. I'm sorry. Mahina niyan sabi. Para siyang nahihiya. Hindi ako sumagot. Mga 1 hour na kaming nasa sasakyan pero hindi ko pa rin alam kung saan kami pupunta. Hindi ako nagtatanong kasi wala ako sa mood na kibuin siya. Inaantok tuloy ako. Kanina pa kami ni Sarah sa sasakyan. Hindi niya ba napapansin na paikot-ikot lang kami o wala talaga siyang pakialam? 30 minutes lang ang biyahe papunta sa kondo ko. Ngayon, mahigit 1 oras kami rito sa loob. Napapagod na din ako mag-drive kaya diniretso ko na sa kondo ko. Bumaba na ako ng mauna na sana. Napapasok nang hindi siya lumabas, kaya pinagbuksan ko siya. Bakit ayaw niyang bumaba? Kaya naman pala hindi ako pinapansin kasi tulog na. Akala ko nagmamasid sa labas.
Ganun ba siya natakot sa mabilis na pagpapatakbo ko ng sasakyan? Hindi ko na ulit gagawin yun, baka mapano pa siya. Sarah, hinawakan ko siya sa pisngi. Narinig ko pa ang mahina niyang paghilit, ang himbing ng tulog. Hinahaplos ko ang mukha niya at pinakatitigan siya. Her face looked like an angel. Her beautiful eyebrows, pointed nose, and her pinkish kissable lips. Perfect face. A very beautiful face. I can't look away. She's so stunning even she's sleeping. Nagulat ako nang magmulat siya ng mata. Ganun rin naman siya. Medyo nilayo ko na lang yung mukha ko. We're here. Ani ko sa mahinang boses. Bakit ko ba tinititigan? Hinintay ko siyang makababa. Bakit ang tagal? Lalabas na nga lang eh. Ram? Hindi ko matanggal. Halata sa boses niya ang kaba. Antok na antok pa ang boses niya. Ang alin? Anong hindi matanggal? Sinilip ko siya sa loob at napangisi ako nang hindi niya matanggal yung seatbelt. Para naman bata, seatbelt lang hindi alam kung paano tanggalin. Lumapit ako sa kanya, tinanggal yung seatbelt niya. Nang matanggal ko na, huminga siya ng malalim kaya napaangat ako ng tingin sa kanya. Napalunok ako na mapagtanto ko na magkalapit yung mukha namin. Why this fucking heart of mine beating so freaking fast? Nasaan na ba tayo? Tanong niya at nag-iwas ng tingin. Tumayo ako ng tuwid at hinintay siyang makalabas. Na makalabas na siya, sinara ko na kaagad yung pinto at nilak gamit ang remote na hawak ko bago ko ipinasok sa bulsa ko. Naglakad na ako papasok sa building where my condo is. She followed me. Hello, Sir Ram. Ang aga niyo po ngayon walang klase? Batid sa akin ng babae sa front desk. Well, I have a business. I answer and I wink at her. Inayos niya yung damit niya kaya nakita kong sumisilip sa akin yung dibdib niya. Nakita ko yung paano siya namula. Ang pangit. Initian ako ng babae. Well, I flirt with her all the time but I don't even know her. Naglakad na ako papunta ng elevator. Nakasunod lang sa akin si Sarah pero hindi nagsasalita. Pagkasara ng elevator, hinila ko siya papalapit sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ilang araw ko siyang hindi nahawakan, hindi nayakap, hindi nahahalikan, and I miss her. Shit, aray, daing ko. Napakabrutal naman ang asawa ko, hindi ako na-miss. Imbes na yakapin niya ako pabalik, kinurot niya ako sa tagiliran. Damn, ang hapde. Bakit ka ba nangungurot? Naaasar kong tanong sa kanya. Bakit ka ba nangyayakap? Inis niyang balik sa akin. Ano bang pinepiloso po nito? Gusto niya bang angkinin ko siya rito? Sa sitwasyong ito ay paano nga ba magkakaayos ang dalawa sa gusot sa pagitan nila? Maaayos nga kaya o lalo lamang itong lumala? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.